Oo, sa ating pananampalataya, ano? Isa ko sa biyaya na ipinagkakaloob sa atin yung ano, yung priceless o price. Isang biyaya ko yun, ano? Na kung saan huwag natin kalimutan, ano? Ang Diyos na naging tao, ano? At nakipamuhay sa atin. At ninais niya na alin, maging kasama natin sa anyo ng tinapay at ng alak. Pero bahagi ko yun na kung saan huwag natin kalimutan, ano? Kaya salamat tayo sa panahon na ipinagkaloob ng Diyos, ano? Sa bawat isa sa atin at kay uh, Argel, ano? Na kung saan ay naging bahagi partikular ng buhay ng bawat isa sa atin na narito ngayon, ano? At magpasalamat tayo sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, ano? Na tayo ay rin naging kabahagi ng kanyang buhay, ano? At siya ay naging bahagi ng pagkilos na ito upang lalo mapagyaman, ano? Maipamanid, imalin yung sa Diyos at sa kapwa. So, kasi naman tayo ay tatanungin ng buong may kapal, ano? Kung ay nais natin na ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Ah, sa Diyos, no? Sapagkat makita natin alin, may mga bagay na kung minsan hindi natin maintindihan, ano? Katulad ng pagdating ng kamatayan, no? Sabi ko nga, no? Magkakataon na kung saan ay makita ko natin, ano? Bakit kinuha kagad ni Lord, ano? Kahapon na sabi ko nga, ano? Kung minsan makita natin ay meron akong inilibing na 8 years old na bata, ano? Noong linggo, yung linggo ay sabi nga natin, ano, yung first Sunday of February ay niaalay natin ito sa pro-life. Ano? Pro-life. Ay kung sino, may mga tao na alin, ni stillbirth, hindi man ang naisilang. Ano? Ay kung minsan bahagi ho, ano, na kung saan ay kung minsan napakabigat. Kahapon yung bata, ano? Ang tinanong ko, ano, ay yung mga magulang, sabi ko, ano, ilan pa ba yung anak? Ano? Ay, sabi ay, the only child. Ano? So, hindi ko na naitanong kung ilang taon na yung mga magulang. No? Hindi ko alam kung sila yung magkakaroon pa ng anak. No? Kasi the only child, 8 years old. Ano? So, bahagi yun. Ano? Pero, sana po, ano? Makita natin na alin na ang biyaya na ipinagkakaroon ng Diyos sa atin. Ano? Pagkakataon na kung saan ay nawa, ano, ay higit na magpalatag sa ating pagtitiwala sa Diyos na alin na maaaring hindi natin maintindihan, ano? Pero magtiwala tayo na alin na ito ay alin, bahagi ng plano ng Diyos. Kung minsan mahirap pong intindihin yun, ano? Mahirap maunawaan. Pero sabi nga natin, sa handang, ano? Ay hingin din natin ang tulong ng mahal na Birheng Maria, ano? Sabi nga natin, ano? Anong sabi ng mahal na Birheng Maria, ano? Minsan, sabi nga natin, kung minsan madaling sabihin yung ipinahayag ng mahal na Birheng Maria, pero kung minsan may mga pagkataon na mahirap banggitin, ano? Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi, no? Pero bahagi ko ito, no? Nanawa po, ano, ay magpaalala sa atin na alin na para kay Argel at para sa atin, ano? Kasi bakit, ano, alam naman natin na tayo lahat ay tatahak sa daigdig na ito, no? Magdaranas tayo ng kamatayan, ano? Walang maiiwan dito, no?
lahat tayo ay daranas ng kamatayan. Nauna lang si Arkel. No? Pero huwag rin natin kalimutan na inihanda tayo higit sa lahat doon sa biyaya ng buhay na walang hanggan. Na kung tutusin, ay ipinangako na ng Diyos sa atin. No? Lalong-lalo nung tayo bininyagan. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay napako sa krus at muling nabuhay. Upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Ano yung pinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isang biyaya na huwag natin kalimutan. Sabi nga natin, ay isa naman po ay higit nating pakinabangan sa biyaya na ipinagkakaloob ng Poong May Kapal. At paanyayari na patuloy tayong patatagin sa ating pananampalataya. Noong nakaraang linggo, sabi ko sa mga parokyano ko, kasi doon napagkalaman ko na mayroon kasing mga iba na kapag inililibing ng iyong bangkay, pinuputol yung rosaryo. Mali ho yun. Mali ho yung pagpuputol ng rosaryo. Bakit? Sabi ng iba ba't mo pinuputol ng rosaryo? Para wala daw sumunod. Putulin mo man yung rosaryo, hindi, siguradong susunod tayo, Kasi mamamatay tayong lahat, Wala namang hindi namatay, So, hindi sa pagputol ng rosaryo ang buhay ng tao, ay bahala ang Diyos diyan, Pangalawa, yung rosaryo it is a holy object. Yan ay ginagamit natin sa panalangin, Kaya dapat yan ay ang pagputol niya ay desecration of the holy object. Sabi naman ng iba Pater, hindi na magdarasal yan. Sino may sabi sa iyo? Hindi lang po tayo nagdarasal sa mga mahal natin sa buhay na namatay. Sila rin, kasi wala silang gagawin sa langit. Ano ang gagawin na lang nila? Magbigay ng papuri sa Diyos at isasama nila tayo sa ating mga panalangin. Sila magdarasal para sa atin. Kahit yan ay nasa purgatorio, ipagdarasal yan tayo niyan. Maliban na lamang kapag yan sa impyerno. Siguro naman si Archer, hindi naman siguro pupunta yan sa impyerno. So kaya hindi mo sabihin natin na hindi na magdarasal yan. Hindi, Kaya tayo palagi in communion with the saints. Pakikiisa natin sa mga banal. Kaya patuloy yun, Tawa ay bigyan tayo ng lakas at huwag natin kalimutan natin na hindi lang po tayo nagdarasal para kay Archer, Tayo nagdarasal kay Archer para kung sakali man, hindi natin alam, para maibigay yung hinihingi ng katarungan, Kung hindi pa naibigay yung hinihingi ng katarungan. Pero tayo rin ay sigurado na ipagdarasal ni Archer upang harapin natin ang mga hamon na hinaharap natin sa daigdig na ito. Kaya sa pagkakataon na ito, ay ating idulog sa harapan ng Poong May Kapal, na nawa, matanggap natin ang isa, sabi nga natin, ang katotohanan na ito. Hindi pala lahat ng katotohanan masarap, May mga masasakit na katotohanan. Pero higit sa lahat, bakit natin matanggap yan? Gawa ng panalangin at pagtitiwala natin sa Diyos